Muling binigyang diin ni US President Joe Biden na handang depensahan ng Amerika ang Pilipinas. Balak naman daw ng ating gobyerno na kasuhan ng China sa International Tribunal dahil sa pagkasira ng ating mga bahura. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Totoo ba yan? Sasama daw sila sa Pilipinas. Pakialamera talaga itong US na to. Alam nyo, eto lang masasabi ko sa inyo. Kung magkakaroon ba ng magkakamatayan ba, kasama nyo ba ang mga kano? Kung sakali ba talagang banatan tayo ng China at sugurin tayo dito, sa tingin mo yan sila gibo? Hindi niya itatakbo yung mga anak niya. Huwag na po tayo magpaanuhan. Kasi ang tatapang nung iba sa atin, dahil may tatakbuhan. Ang tatapang nung iba sa atin, kasi may pera. Kung saan pwedeng pumunta, hindi sila mahihirapan dahil may connection sila. Humirap man ng ating bansa, may makakain sila. Pero isipin mo yung mahirap na, ginera pa tayo. Saan sila lalagay? Karamihan sa atin hirap na. Nagpapagamit tayo sa Amerika eh. Alam mo sa totoo lang, ang hilig din kasi sumausaw ng Amerika. Ako po hindi ako maka-Amerika, hindi po ako maka-China. Pero wag po tayo makigaya at makisama. Kasi meron silang sinasabi yung Iraq nga at saka Hamas naggigera na. Iba po usapan doon. History po nila yun. Matagal na silang may girian. Iba po ang usapan ng Pilipinas at China. Wala po tayong history ng away sa China. Sa katunayan, ang may talagang away sa atin, Amerika pa nga. At ang talagang may alitan dyan, Amerika at China. Parang kailan lang, parang last year lang, or last year. Hindi tayo nag-iisip na tayo ay mapapasok sa gera. Diba? Bago mag-eleksyon, nakapag-isip ba kayo na tayo ay baka bukas na lang magising tayo may gera? Ngayon, pinaghahanda na tayo sa gera. Parang grabe naman, bigla tayong may kaaway ngayon. Saan galing yun? Abay, ang tindi talaga nito. Ginagawa po tayong pon. Ginagawa tayong tau-tauhan dito. Ang gera po, may pinagmulan. Hindi bigla-bigla. Last year, wala tayong kaaway. Ngayon, meron na tayong kaaway. Ang labo nun. Pinag-iinit lang tayo ng mga politiko. Sinasawasawan tayo ng Amerika. Kinahagat naman natin. Tapos, ang makikinabang, yung mga mayayaman. Hindi na ba kayo nagsawa? Ganyan parati sa Pilipinas. Lagi itang gagawa ng gulo ang ating mga politiko. At the end, sino nagpapasasa sa pera? Sila. Tayo mga Pilipino, nauuto. Alisin ko nga muna itong pagmumukha. Isipin nyo ito ha. Kanina lang pauwi ako galing sa gym. Di ba magkakaroon ng barangay election? Dito lang, nakita ko, barangay election lang. Nakapila ang tao. Huwag na tayo magbolahan. Alam natin kung ano yung pila na yun. At kilala ko yung mga yan. Napaka-traffic. Barangay election lang. Kung ang isang barangay captain ay gagastos ng malaki, ano pang i-expect mo yan pag nanalo? Kaya nga sabi ko, napagano na lang ako. Wala nang katapusan ang problema ng mga Pilipino. Again, dahil pinapatakbo tayo. Pinapatakbo ang utak natin ng mga politikong ganid sa pera at posisyon. Ang problema sa ating mga Pilipino, nagpapauto tayo. Pag tiningnan mo naman, in the end, sino ang kumita? Sila. Sino ang nalagay sa alanganin? Sila. Tanungin ko kayo, pag nagkagera, sino kumita? Pag nagkagera, sino malalagay sa alanganin? Ang tatapang ng mga yan, tatakbo naman yan. Sa tingin mo, hindi niyan itatakbo ang mga anak niyan? Kaninong anak mapapahamak? Anak natin. Yung iba meron. Pero karamihan, katulad ko, wala nga akong US visa. Poprotektahan pa tayo? Naniniwala kayo doon? Seriously, naniniwala kayo sa mga pang-uuto? Kaya nakakaasar eh. Inuuto tayo ng mga politiko, nagpapagamit tayo. Philippines is ironclad. 2 beses pang binigyang diin ni US President Joe Biden ang aniyay ironclad o matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Seriously, tanongin ko kayo. Alam niyo yung kanta ng pambansang awit natin? Diba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ikaw ba? Kaya mong kantahin yan? Ang mamatay ng dahil sa syol.
Ikaw na lang. Ba't tayo makikipagtalo dyan sa shoal na yan? Bakit kailangan may matay dyan sa shoal na yan? Bakit kailangan tayong pumunta sa gera na yan? Etong mga politiko natin, etong leaders natin, they can do better than that. Alam nyo kung bakit naman tayo ginaganyan ng China eh. Dahil andito ang Amerika, wag na tayo maglokohan. Alam nyo yan. Para lang mabanatan nyo si Sarah, i-connect nyo, ahayaan nyo may mamatay na Pilipino. That's so yellow. You're so yellow. And the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Welta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako aniya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China. Ito na naman siya, may isasampa na namang kaso. Ay, demanda na naman. Ha? Magsasampa siya ng kaso. Partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boying Remulla sa mga eksperto. Kabilang dyan sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG spokesperson for the West Philippine Sea J. Tariela at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardalesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Case closed na yan. Ang dami niya pinagtanungan na eksperto na medyo tumatalino na ito si Boying, ha? Nagtatanong na siya sa eksperto. Ha? O, case close na yan. Kasi, alam mo, muntik kaming na-case close na ito. Ha? Buti na lang, bago niya nasabing case close na itong mga tatlong vloggers na ito, nabanatan na siya ni Pimentel. Tapos noon, pinahiya siya ni PRRD. O, ayan. So, hindi niya na nabanggit yung case close. So, iniwan niya. Naghanap siya ng ibang idedemanda. O, idedemanda niya yung China sa pagsira ng ating mga corals. Ayan. Yan ang pagtuunan mo, Boying. Punta ka dyan sa El Nido, yung mga nagsisira ng corals dyan, o sa Boracay, o kung sa amang isla. Puntaan mo yung mga yan, yung mga naninira ng ating mga corals. Yan. Baka tumama ka na dyan. Baka tumahimik ka dyan kasi meron kang mga pinagtatanungang eksperto. Pero talaga yung mga demanda mo talagang talo. Wala siya eksperto. No? Pero ito lang. Ito raw papapasukin ng ICC. Kamakailan lang, sabi niya, hindi niya papapasukin ng ICC. Ngayon naman, naglabas siya ng statement, kinukonsider niya na yung pagdemanda ni etong si Franz, dilawang-dilawan ng peg. Dilawang-dilawan ng peg. Ito pag ni Franz, pagdemanda kay PRRD, so sabi niya, pag-aaralan kung papapasukin ng ICC. Grabe, no? Dito sa mga kalalakihan, taas ang kamay ng mga kalalakihan na may jowang katulad nito. Ano yung may jowang katulad nito? Yung ang bilis magbago ng isip, di ba? Naku, nakasubok na ako na yung ganyan eh. Ngayon good mood. Mamaya may ompong na. Kala mo bata, no? Kala mo baby. Merong sinabi, mga ilang buwan lang nakalipas, tapos after how many months, iba na. Paiba-iba. Parang usong-usong . Hindi, ito, usong-uso yan, Ayan, si Garsky. Kaway-kaway sa ex ko, laging may toyo. Hindi, minsan okay pa yung may toyo, no? Mas mahirap yung pabago-bago ng isip. Parang ano ba talaga? Lalo na yung
Naka-experience kayo ng ganyan? Yung tatanungin mo, saan tayo kakain? Ayaw mag-decide. Pag nag-decide ka, kumain kayo sa isang lugar, magagalit kasi ayaw niya yung pagkain. Di ba? Parang ang gulo. Ang hirap basahin ng personality. Neto, totoo na ba yan? SOJ Boying, ididimanda mo or pang press-con lang? Ha? Kasi mahirap yung puro press-con lang. Mahirap yung puro ganyan na sasabihin para lang maging relevant at hindi mawala sa sirkulasyon ng balita. Ay, nawawala yung credibility nun. And that's so dilawan. Ha? Oh, hindi ganyan si France para lang maging relevant. At saka, yung pagpasok ng ICC, sana naman, kasi sabi, no, narinig ko yung kay Banat Bay, sabi niya, napikon ito, ha? Gumaganti ito kay Tatay Digong. Ha? Posibleng gumaganti ito. Kasi kailan lang hindi pa papasukin ng ICC, ngayon pag-aaralan ng ICC. Ano yun? Parang panakot? Ano yun? Bina-blackmail mo si Tatay Digong? Seriously, SOJ? Gagamitin mo yung ICC pang blackmail kasi barado ka? E di sana, ngayon, kumuha ka ng mga advice ng mga eksperto, sana kumuha ka rin ng eksperto bago ka nagsalita na ididemanda mo yung 3 vloggers na yan. Sino ba kasi yung mga vloggers na yan? Ha? Sabi nga nung anak, ulitin ko po, SOJ Boying, sabi nung anak, ang politiko hindi dapat balat sibuyas. Totoo yan. Hindi po, pinasok nyo yan, hindi kayo balat sibuyas. Ha? Tibayan ninyo ang inyong loob. Huwag tayo parang spoiled brat. Ha? Hindi ko po sinasabi kayong spoiled brat. Hindi lang po kayo. Sa lahat ng politiko, alam ko karamihan sa mga politiko, not only you, mga anak mayaman. Kaya minsan, matatampuhin. Pag hindi mo nasunod, ang kanilang gusto, laging hindi nila kilala sarili nila. Anong coach hindi mo kilala sarili nila? Kasi di ba ganyan yan? Hindi mo ba ako kilala? Ha? Hindi mo ako kilala? Tanga, hindi nila kilala yung sarili nila. Marami po. Kasi mga spoiled brats yan. Ha? Mga hindi naaarawan yan. Yung iba maitim lang talaga. Pero hindi naaarawan yan. Kaya kulang yan sa vitamin D. Vitamin D. Oh. Ha? Kung maitim, ano lang yun, talagang pinanganak ng ganun. Or siguro nasusunog dahil sa droga. No? Pero, mga spoiled brats yan. Ha? Hindi kayang tumanggap niya ng ano. Kaya lang, pag pumasok ka sa politiko, sa politika, hindi ka dapat brati. Dapat strong ka. Pag ayaw mong napupuna, uy, dapat sa bahay ka na lang. Total, mayaman na kayo eh. Pwede ka namang mabuhay na nasa bahay. Doon ka na lang maging ano ka, palamunin. Kasi mayaman naman na kayo. O, diba? Dapat, alam mo, si Pulong, hindi lang si Franz ang sinabihan. Pero ako, naniniwala ako. Opinion ko lang to, ha. Hindi lang si Franz ang sinabihan niya yun. Mga politiko ang sinabihan niya nun. Huwag kayong balat sibuyas. Ha? Paalala lang po, huwag balat sibuyas ang mga politiko. Taong bayan na nagpapasahod sa inyo, nasa batas po yan, kasama po sa trabaho ninyo ang criticism. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila. Grabe naman ito si sabi, Mario Meres, maitim pati kaluluwa. Hoy, hindi ibig sabihin, maitim pati kaluluwa, maitim ha. Oh, may mga maitim, maputi ang kaluluwa. Kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ng China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea. Hindi lang sambayanan, kundi sanlibutan. Yung buong mundo
ay isang sistema lang ng kalikasan. Kaya dapat kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay makita rin ng buong mundo na maaaring mangyari sa kanilang bansa. Yun. Palakpakan natin si SOJ Boying. Nagbabalita mula sa front Pang buong mundo na, no? Okay, diretso tayo. Next. Ito, punta na tayo dito. Ito, kita nyo yan, ha? Kulelat pa rin, Robredo, mga dilawan, ha? Excuse me. Ha? Magising kayo sa katotohanan. Ito po yung nilabas ng politiko. Robredo, Rojas, Drilon, Aquino, out of Magic 12 sa Okta survey. Mga dilawan, mga political analyst nyo na nadidinig ko at napapanood ko sa YouTube, ang dami nyong sinasabi. Ito, sagot ko sa inyo. Kulelat pa rin kayo. Please shut up your mouth. Kasi kahit anong analysis mo dito, analysis, paralysis, wala na kayo. Pero ako, hamon ko. Para magkaalaman, Robredo, Rojas, Drilon, Aquino, Trillanes, takbo kayong senador. Sige na, please, nagmamakaawa ako. Ontiveros, 2028, takbo kang presidente. Nagmamakaawa ako, takbo kayo. Para makita ng mga kaalyado nyo at sana magising din sila, gaya ni Sara, na ang dilaw, tapos na kayo. Para manahimik na. Tapos na kayo. Ang kaya nyo na lang, politiko. Epal dito, epal doon. Sip-sip dito, sip-sip doon. Para maipwesto kayo. Pero sa totoo, alam nyo kung bakit kayo nalaos? Ang tagal nyong nakaupo, wala namang kayong napatunayan. Gumulo lang. Tinanggal nyo ang kapangyarihan sa Marcos, yung tatay na Marcos. Dahil pagiging diktador. Huwag na po natin pag-usapan kung totoo yun or hindi. 20 years after, may nangyari ba? 30 years after, may nangyari ba? Wala din. Kayo ang nakaupo. Isipin mo, former Vice President pa si Leni, hindi man lang lumusot sa Senate. Nakita nyo? Nakita nyo ang difference ng karisma ng DDS? Hindi, alam mo kung bakit? Gusto ko lang diinan to kasi marami akong naririnig na political analyst at hindi ko na lang isasabihin sa inyo kung sino tong mga vloggers na ito. Nag-i-interview pa sila na kung sino-sinong political analyst. Tapos sinasabi nila na wala na ang karisma ng Duterte dahil sa confidential funds. Nakita nyo ang difference ni Leni at ni Tatay Digong? Hindi nga, ako, may tanong lang sa inyo, serious. Sa Earth ba kayo nakatira? Tanong ko sa mga dilawan, sa Earth ba kayo? Kasi parang hindi nyo alam yung totoong nangyayari. Yes, oo, alam ko yung ibang komentaryo nyo, matatalino. Pero alam nyo, wala sa hulog. Magaling, matalino yung komentaryo ninyo. Pero malayo sa katotohanan. Wala na, oh. Coach Oli, ba't mo dinidiscuss yan? Ididikit natin para manahimik na itong mga to. Pinatay ko lang kasi may music. Ayan. Drilon, Trillanes, Leni, Bam Aquino. Ano pa? Sige, buhay pa kayo. Ngayon, tingnan nyo yung muka ng dilaw. Nakikisawsaw sila. Kung birahin nila si Tatay Digong, kala mo ang lilinis. Pero Coach Oli, hindi ba karapatan din nila yon? Kasi kayo, may karapatan din kayo, sabihin nyo ano yung sa tingin ninyo, di ba karapatan din ng dilawan yon? Yes, karapatan din naman. Hindi ko inaalis sa kanila yung karapatan. Pero yung itong kanilang mga political analyst, parang ang layo na nyo sa katotohanan. Ang lakas nyong mamuna, okay? Ang dami nyong issue sa buhay. Lahat na lang pinapansin. Kanina lang narinig ko pinag-uusapan. Ginawa ba ni Tatay Digong nag-jet ski siya? Tingnan mo, pati yung pag-jet ski binalikan. Tapos mag-a-analyze ka about political. So para mong sinasabi, madumi ang Duterte at yung mga kaalyado nyo malinis. Really? Dilima, Trillanes, Rojas, Robredo, ang linis nyo. Diba? Ang linis nyo. Katapang, saf, parang you're so holy. Grabe yan si Duterte. Really? Dilima, Trillanes? Hindi. Kayo na lang sumagot sa sarili ninyo. Anong nagawa niyan sa bayan natin? Rojas. Tapos ngayon, ang sinasawsawan nila, China. Mamaya, pag-usapan natin yung China. Ito, lakihan ko yung survey, ha? Tingnan nyo mabuti. Wala sila, oh. Tapos sasabihin, dahil sa confidential funds, laos na ang Duterte. Laos na ang DDS.
Andun no, Senator Bongo number 2. Senator Bongo ang mukha ng Duterte. Alam naman natin kaya malakas si Senator Bongo because of Duterte. Di ba? Real talk lang po. Okay? Yes, may karapatan kayo mag-analyze. Analyze kayo ng analyze dyan. Pero sana, sa pag-a-analyze nyo, yung katotohanan lang. Huwag nyong niloloko yung tao ninyo. At higit sa lahat, huwag nyo silang binibigyan ng false hope. Kasi alam nyo, panggulo lang kayo eh. Sa totoo lang, dilawan, panggulo kayo. Ang laki na nga ng problema ng Pilipinas patungkol sa smuggling. Eto, mapapasok tayo sa gera nang wala naman tayong. Last year lang, wala tayong kaaway. Ngayon, nasa bingid na rin tayo ng gera. Pinaghahanda na tayo sa gera. Ganun po katindi. Tapos sausaw pa kayo ng sausaw. Ang hinihingi ni Tatay Digong magbukasan. Mag-audit. To the rescue kayo kay Tambaloslos. Bakit hindi magbukasan? Tapos sasabihin ninyo, gagawin ba ni Tatay Digong yon? Yung jet ski nga, hindi niya ginawa. Corny mo. Ang layo naman ng analysis, ang layo naman nung ano mo, jet ski sa bukasan ng audit. Diba? Ang layo. Hamon po yan, lalaki sa lalaki. Hayaan niyong sumagot si Tambaloslos. Huwag kayo. Hamunan po to ng dalawang lalaki. Okay? Ang hiling namin, bukasan. Bakit ba ayaw nyo? Tanong lang, Dilaw. Bakit ba ayaw ninyo? Kung kayo ay para sa Pilipino, hindi ba mas magandang magbukasan nga? Total, kung sabihin nyo, kasi maka-DDS kayo, kaya kinakampihan nyo si Tatay Digong. Bubuksan din naman niya eh. Sino bang makikinabang kung magbubukas si Tamba, magbubukas si Duterte? Di ba lahat ng Pilipino makikinabang? Makita natin saan napupunta yung pera ng Kongreso, ng lower house. Ganun kasimple. Ba't pinahihirap natin? Di ba? Hayaan mo ipagtanggol niya yung sarili niya. Pasok kayo ng pasok eh. Sinasawsawan nyo pa yung China. Mamaya titingnan natin ha. Kayong mga dilawan ng mga political analyst kuno, anong maganda ng mga nagawa ng mga binanggit kong mga kaalyado nyo? At higit sa lahat, may tanong ako mamaya kay Franz. Ayan, tinan nyo, walang-wala. Seriously, hindi kayo nahihiya sa balat ninyo? Totoo lang, binibigyan nyo ng false hope yung mga tao ninyo para lang yung vlog nyo kumita. Meron kayong agenda eh. Pati ang mga political analyst, may agenda yan. Siyempre may karga yan eh. Naku, wag tayong magbiruan, magbolahan. Wala na kayo. Wala na. Ito, tingnan nyo ito ha. Mabalikan ko yung kanina kay Boying bago natin simulan to. Hindi. Anuin ko muna to. Para makita nyo yung relevance. Congressman Paulo Duterte dito. Nagbigay ng pahayag si Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang programang Spotlight sa SMNI ngayong Huwebes patungkol sa tugon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kasong isinampa kamakailan ni APT Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na noong Martes, ika-24 ng Oktubre, naghain ng kaso ng grave threat si Castro laban sa dating Pangulo kaugnay sa mga pahayag niya sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa noong ika-11 ng Oktubre. Sa nasabing episode, tinalakay ng dating Pangulo ang pagpuna kay Vice President Sara Duterte patungkol sa confidential and intelligence funds. Ayon kay Pastor Apollo, hypocrisy daw ito sa parte ni Castro at sa kanyang mga kasamang makakaliwang kongresista. Naku, napaka-sensitive Ako ay ngayon natutuwa kay Pastor, no? Sabi ko nga, pag sa tingin ko maganda ang ginagawa, dapat naman pasalamatan natin. Pero pagkapalpak, dapat naman sabihan natin mali ang ginagawa nyo. Okay? Pero kailangan sabihin ko to. Alam nyo, Pastor Quiboloy, yung paninindigan nyo ngayon, ako po ay natutuwa. Pero sa isang banda, mali din kasi kayo eh. 'Di ba? Nagpauto kayo eh. Dapat, total kaibigan nyo si Tatay Digong, nagbigay na ng warning si Tatay Digong. Nagamit yung channel nyo eh. Hindi ko alam kung nagpagamit kayo dahil para maprotektahan yung channel nyo. Hindi ko po kayo pinagbibintangan ha. Sinasabi ko lang yung aking side. Pero kita nyo, nawala din ang SMNI. Hindi ko po wala po tayong sisihan. Kailangan ko lang banggitin ito. Para makita ng ating mga manunood, patas po tayo. Pag maganda, hindi siyempre pasasalamatan. Or siyempre,
nagkamali kayo. Para sa akin tingin, nagkamali kayo. Imposibleng hindi nyo po alam yung sinasabi ni Tatay Digong. Nagbigay po si Tatay Digong ng warning, pero nagpagamit pa rin yung channel ninyo. Di ba? Pero okay na po yun. Kasi nangyari na eh. Ang importante, nagigising na po kayo sa katotohanan ngayon. At yung iyong channel ay nagigising na rin. Bagamat ako naman, sa isang banda, gusto kong bigyan ng pagkakataon tong administrasyon na ito. May inaantay ako na tanggalin. Yan po lagi ko sinasabi. Kung tatanggalin yung speaker, may mga tatanggaling sekretaring hindi nakakatulong sa administrasyon, baka naman maayos pa tong bayan natin, itong bansa natin. Pero kung hindi tatanggalin at yung mga yan, andyan pa rin sila Gibo, andyan pa rin sila Boying, andyan pa rin sila Katapang, andyan pa rin sila Romualdez, wala talaga. No? Pero bigyan natin ng chance. Malay mo, next week, after the holiday nitong araw ng patay, next week, siksik na naman ang balita, malay mo, may tinanggal na. Let's see ha. Bagamat sa tingin ko, imposible, malay natin. Diba? Okay, siyempre, hindi nawawalan ng pag-asa. No? But tama po kayo. Hindi dapat sensitive masyado. Napaka-sensitive niyan si Franz. Death threats daw sa kanila nung sinabi ng Pangulong Duterte itong ganito. Death threats, napaka-sensitive. Pero ang biktima ng NPA na hindi lang dine-death threat, pinapatay. Wala kayong sinasabi. Hindi nyo kinokondem, hindi nyo dinidemanda, wala kayong safe pagka ang NPA pumatay na walang awa sa mga inosente. Your mouth are silent. Cora Del Rosario, maraming salamat po sa stars. Cora Del Rosario. Di ba hypocrisy na rin yun sa... Kita mo? Franz, ipokrito kayo. Ipokrita. Ayan. Napaka-sensitive nyo. Yang patay, according to Kibuloy, Pastor Kibuloy. Pero, pag ang NPA pumatay, okay lang sa inyo, hindi nyo i-condemn. Sige nga, Franz, hamon ko sa'yo. Kung talagang hindi kayo parte at suportado nyo ang NPA, bakit hindi ninyo i-condemn gaya ng sinasabi ni Pastor Kibuloy? Di ba? Dilaw. Ipinagtatanggol nyo pa. At kayo'y natutuwa, nagdemanda sila kay PRRD. Nakisawsaw na naman kayo. Para kayo si vlogger, attorney 3-0. 3 beses natalo. 5 beses nagbar. Walang ibang pinag-initan kung hindi si Tulfo. Kayo mga dilaw, kayo mga political analyst, bira kayo ng bira kay Duterte. Natutuwa kayo kay Franz. Bakit hindi nyo i-condemn? Kumakampi pa kayong dilawang kayo kay Franz. Sige nga, kayo mga dilaw. I'm talking to you, sa kayong mga political analysts, i-condemn nyo nga itong mga NPA. Sige nga. Kung hindi kayo parte nito, bakit hindi ninyo i-condemn? Sabi ni Garski, kakaiba tong government natin, kumakampi na tayo sa Kaya nga, tapos ito, may piste na. Relax, Golsoli. Kumakampi pa kayo sa Makabayan Block na hindi i-condemn ang mga NPA. Tapos kung magsalita kayo, napaka-alinis ninyo. Death threat agad? Yung talagang pumatay, hindi nyo makondem. Hamon yan. Hamon yan ni Pastor Kibuloy. Hamon yan ng iba. Bakit hindi nyo i-condemn? Ganun kasimple. Tapos sausaw kayo sa China. China nang inaano nyo. Speaking of China, again, hindi po ako kampi sa China. Pero ito lang.
Ayaw ko sa gera. At please lang, huwag tayong magpauto sa mga politiko. Huwag tayong mamatay ng dahil sa shoal. Huwag tayong uto-uto. Inuuto lang tayo ng mga yan. Kung galit sa Chinese yan, ang laki ng problema natin sa Pogo. Ba't hindi yun ang asikasuhin nila? Bakit yung mga may ginawang masama dito sa Pogo, hindi nila ibalik sa China? Nag-aantay kayo ng lagay? Hindi, nagtatanong lang po. Ang dami nating gustong asikasuhin eh. Pero yung China sa Pilipinas, hindi natin mapaalis. Yung China sa dagat, yun ang gusto nating paalisin. Ako, naiipokritohan ako, promise, naiipokritohan ako sa kanila. Bakit? Dahil may pakinabang sa Pogo? Kaya nga binabaran ni SAS yan. Oh, eto. Ha? May hamon. May hamon sa'yo, Gibo. Bakit hindi mo mapalagan? Si SAS. Oh. And kayo nakikinabang kayo, bilyon-bilyon ang transaction nyo sa China. Tapos, itong mga maliliit, itong mga sundalo, itong gusto nyo makipaglaban tayo sa shoal. Ipaglaban natin sa China. Itong mga Coast Guard natin makipaglaban. Kayo, according to SAS, nakikinabang kayo sa China. Kumikita kayo ng bilyon. Ngayon, kung hindi totoo, bakit hindi ninyo sagutin? Kaya nga hinahamon kayo, sumagot kayo. O, kumikita, tapos ganyan-ganyan. O, pag kayo, may pakinabang. Kaya alam mo yung sinasabi ko po sa inyo, huwag po nating aalisin sa isip natin, ano ba ang agenda nitong mga politiko? Huwag tayong magpapauto, ha? Huwag. Alam nyo, this is not about China and this is not about US. This is about our politicians. Tandaan nyo, politika lang po yan. Walang totoong away. Politika lang yan. Ginagamit lang yung away na yan. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni narinig ko po ito. Nakalimutan ko na ito kung saan. Basta ang sabi, no? Diyan daw sa mga napag-aralan nila. Pakinggan nyo ito mabuti. Pag meron daw problema, ang isang grupo, ang isang ahensya, isang bansa, alam mong gagawin nila ay kukuha sila ng kaaway sa labas. For the purpose na yung magkakaaway, yung hindi nila maayos na away sa loob, pagdating sa labas at merong common na kaaway, magkakampihan yung mga tao. Halimbawa, ikaw ay mapapula, dilaw, asul, puti, berde. Pero naalala nyo, pag may laban si Manny Pacquiao, lahat tayo kumakampi kay Pacquiao, lahat tayo nagkakaisa. Ultimo traffic, nagkaisa. Walang traffic pag may laban si Pacquiao. Nancy Bicolana, maraming salamat po. Maraming salamat sa kusang loob. Sabi niya, Masters of Deception ang kalaban, kaya ingat sa paniniwalaan, correct. This is artificial. Artificial yung away na yan. Huwag tayong paggamit sa politiko. Thank you, Nancy Bicolana.
Balik tayo dun sa example ko. Nagkasama tayo dahil kay Pacquiao, di ba? Pag may laban tayo sa basketball, magkakaisa tayo, kampi tayo doon sa basketball team natin sa Pilipinas. Gilas Pilipinas, di ba? Ganoon eh. Ganoon po ang ginagawa. Kaya nga, ang sabi nitong isang nagbigay ng pahayag na ito, sabi niya, yung problema sa China, yung problema dyan sa Seoul, gawa-gawa lang nila yan. Kasi hindi nila masolusyonan yung problema, nagbibiyak-biyak na po ang Pilipino. Kaya kumukuha na lang sila ng common enemy para tayong mga Pilipino ay magkaisa at tayo ay magalit sa China at magkampi-kampi para magkaisa ang Pilipino. Kaya lang, matalino na ang Pilipino. Marami po alam, gimmick lang yan. Binulgar pa ni Sas. Kaya ang ganda ng pagkakabulgar ni Sas eh. Kung talaga may laban sa China, bakit ang mga katulad nila Gibo ay malaki ang kinikita sa China? Kayo po mag-isip niyan. Ninyo. I-condemn mo nga ang NPA. I-condemn ninyo. Kayong tatlo. Lalo na ikaw, Franz Castro. Condemn nyo. Kayo Makabayan Black, i-condemn nyo. Sama mo na, Attorney Kibuloy. Pastor, naging abogado tuloy. Pastor Kibuloy. Sama mo na yung Dilawan kung kaya nila i-condemn yan. Kung hindi mo kaya i-condemn ang NPA, kampi ka sa NPA. Hindi ka makapilipino. Demanda sa ating former na Pangulo. I-condemn mo muna ang NPA at ang kanilang mga atrocities na ginagawa. Please, para ikaw ay maging tunay na hindi hypocrite sa harap ng taong bayan. Condemn. Bakit hindi ka nagko-condemn? Congressman ka, kampi ka sa gobyerno, di ba? You took an oath to defend the Filipinos, di ba? Bakit hindi makondem yan? Tambalos-los. Ako may tanong, ba't di makondem yan ng Makabayan Black? Tanong ko sa mga politiko dyan, na dilaw. Boying. Hindi, dilaw ba yun? Hindi. Hindi, tinatanong ko lang kasi siya ang topic kanina eh. Pero bakit di kayo nagko-condemn sa atrocities ng NPA for 54 years? Bakit di kayo nagko-condemn? Bakit? Alam ng taong bayan kung sino kayo eh. Kasabuat kayo, kasama kayo. Kaya hindi nyo makondem. Dagdag ni Pastor Apollo na mas may utak pa si Congressman Pulong Duterte kaysa kay Castro at nananawagan din ng butihing pastor sa kanya na sagutin ang nakababatang Duterte. Samantala, binuhay muli ng Makabayan Black ang House Bill 7. Dami nilang binubuhay. Hindi. Itong Makabayan Black. Huwag tayo maglokohan din, ha? Okay, sige. Kaaway natin ang China. Sige, let's assume kaaway natin. Ha? Kahit hindi ako agree. Tanungin ko kayo, saan ang mas malaking peligro? Saan ang mas malaking problema natin? Sino ang mas talagang kaaway natin? China o NPA? Sige nga. Bakit gustong-gusto nating magmagaling ipakita sa buong mundo na tayo ay nakikipaglaban, nakikipagtapang-tapangan tayo dyan sa China, samantalang yung problema natin, yung security natin within, hindi nyo maayos. Hindi nyo makondem. Parang ano mo eh. Alam mo, eto, pasensya na po, wala akong gustong patamaan. Pero ganito lang ang aking parang analogy dyan. Ikaw ay isang tatay. May umaway sa anak mo. Instead na pag-ayusin mo sila, pinapakita mo sa buong kapitbahay mo na kailangan
i-condemn yang umaway sa anak ko at awayin natin at dapat panindigan natin yung tama, etc., etc. Hindi dapat inaway yung anak ko, etc., etc., etc. So pinagtatanggol niya yung anak niya. So instead na maayos, ang gusto niyang ipalabas sa ibang tao, siya ay mabuting tatay kasi pinagtatanggol niya yung anak niya. Pero binubugbog naman nung asawa niya, hindi mo maipagtanggol. Ganyan po ang parang sitwasyon natin patungkol sa China at NPA. Pinapatay tayo sa loob. Pagdating sa labas, ang ingay-ingay natin, konting banggaan ng barko. Gusto natin i-announce sa buong mundo. Pero pinapatay tayo ng mga NPA. Pero pinapatay tayo ng mga korap. Ni hindi nyo maibalita yung ukada. Oh. Para kayong isang tatay, puro ka pakitang gilas, tapang-tapangan. Pero, di ba, hindi mo mapagtanggol sa asawa mong binubugbog yung anak mo. Oh. Hindi real talk. Ang galing natin sumulusyon sa labas. Yung NPA, tagal na yan. Sino lang ang sumiryoso dyan? Real talk. Anong kulay ng sumiryoso sa NPA? At sino nagpalaki ng NPA? Anong kulay din? Wag tayong magbulahan. Kayo sumagot. Sa manunood ng replay, sige. Anong kulay ang totoong kumalaban dyan? At anong kulay ang kumakanlong dyan? Hindi kayo tanga, alam nyo yan. Tapos, laban China, laban China, laban China. Yung nasa loob, hindi nyo maiayos. Hindi nyo may pagtanggol sa mga katulad nitong congressman. Yusin nyo muna yung loob, please lang. Huwag kayong pakitang kilas. 7158 o ang Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill. Mayagpag yung mga yan ngayon, no? Ayon sa makakaliwang grupo, ang confidential at intelligence funds ay pampublikong pondo at dapat itong gawing bukas sa pagsisiyasat ng publiko. Pahayag naman sa'yo, wala na akong... Buksan mo na lahat. Kayo naman, ayaw niyong buksan. Di ba takot kayo? Pabukas ka ng pabukas. Hinahamon nga kayo ng bukasan ni Tatay Digong eh. Kayo ni Tambaluslos, hindi niyo mabuksan. Pastor Apollo patungkol dito. Eto na naman ito. Bakit ginaya ninyo si Pangulong Duterte ngayon for public scrutiny? Kayo ang ayaw magbukas ng inyong libro. Hinamon nga kayo kung saan nyo nilalagay yung pera ng kinokolekta ninyo sa DepEd. Ikaw, Franz Castro, di ba? Kayo, saan mo ginagamit? Kayo, Raul Manuel, at saka ikaw, Franz Castro Brosas. Saan nyo ginagamit yung mga perang binibigay sa iyo ng Kongreso bilang mga congressman kayo? Saan proyekto? Kayo ang una. Kayong gumawa ng House Bill na to. Kayo ang unang magpakita kung saan nyo ginagasto ang pera na ginagamit ninyo mula sa taong bayan. Tapos gagayahin ninyo Pangulong Duterte for public scrutiny. Gaya-gaya po tumayo. Kaya balik ako ulit yung dilawan. Sige nga, sabihin nyo. Bukasan. Kinakampihan nyo pa yung Makabayan Black. Ano kayo? Kitang-kita naman ng karakas nyo, mahiya naman kayo. Kung makapagsalita itong mga ito, kala mo napakaanghel. Alam naman natin,